Magandang hapon, narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak. Nagpapaulan pa rin sa ilang bahagi ng bansa ang bagyong Quiapo at ang habagat. Alamin nga natin ang latest sa lagay ng panahon mula kay Pag-asa Weather Specialist, Charmaine Varilla. Magandang hapon po. Yes, magandang hapon din po, Ma'am Naomi. Maging sa lahat ng ating mga tagapakinig, naritong ulat sa lagay ng panahon sa kasalukuyan nga ito si Bagyong Quiapo ay bahagya pang lumakas at papalapit na nga dito sa may bahagi ng extreme northern Luzon. Huli nga yung namataan, si Tropical Storm Quiapo sa layong 135 kilometers silangan ng Apari, Cagayan. May taglay na lakas ng hangin na maabot ng 75 kilometers per hour malapit sa sentro nito at pagbugso na maabot hanggang 90 kilometers per hour. Patuloy pa rin niya kumikilos pa westward o pakanluran sa bilis na 30 kilometers per hour. Sa nakikita natin scenario ay closest approach na nga nito ngayong umaga hanggang mamayang hapon dito sa may northeastern portion ng Cagayan at posibleng landfall o di kaya naman ay lumapit dito sa may parte ng Babuyan Islands mamayang hapon hanggang mamayang gabi. Inaasahan din natin na paglampas nito sa may parte ng Babuyan Islands, posible pa tong mas lumakas at umabot ng severe tropical storm category hanggang sa makalabas ng ating Philippine Area of Responsibility bukas naman yan ng umaga. At habang binabaybay nga nito ang karagatan ng West Philippine Sea ay maaari pa yung mas lumakas at umabot ng typhoon category bago tuluyang maglandfall sa China. At dahil po dito sa nakikita nating scenario, nagtaas tayo ng wind signal number 2 sa may Batanes, northern portion ng Cagayan, including Babuyan Islands at northern portion ng Apayao, kasama rin ang northern portion ng Ilocos Norte. Signal number 1 naman ang nakataas na labing bahagi ng mainland Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, rest of Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, rest of Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, northern at central portions ng Aurora. Patuloy natin pinag-iingat yung ating mga kababayan dito sa paligirong dala ng malalakas na mga hangin. At sa magiging lakas naman ng mga pag-ulan dahil nga sa pinagsamang epekto nitong si Bagyong Quiapo at habagat, asahan nga natin na pinakamalakas ngayong araw dito sa malaking bahagi ng northern Luzon, maging sa may kanlurang bahagi ng southern Luzon at Visayas. At sa ikalawang araw o bukas ng hapon hanggang sa linggo ng hapon, asahan na mas mababawasan nga yung mga significant na mga pag-ulan at dito na lang yan sa may Occidental Mindoro at Bataan. Muli, iba yung pag-iingat sa ating mga kababayan sa paligid ng dala ng malalakas na mga pag-ulan gaya ng pagbaha at pagguho ng lupa. At sa kasalukuyan, nakataas pa rin ang ating gale warning dito sa may northern seaboards ng northern Luzon. Inaabisuhan natin lahat ng sasakyang pandagat na kung maaari ipagpaliban ng paglalayag dahil delikado pa rin ang taas ng mga pag-alon. Yan ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Charmaine Varilla, nag-uulat. Maraming salamat po, Pag-asa Weather Specialist, Charmaine Varilla. Samantala, panibagong dagdag presyo sa produktong petrolyo ang aasahan sa susunod na linggo. Ayon sa industry sources sa inyong PRTV News, aabot sa 6 pesos and 50 centavos ang posibleng dagdag sa diesel, habang hanggang 6 na piso naman sa gasolina. Ito'y base sa 4 na araw na trading sa Mine of Platts, Singapore. Sa ibang balita, personal na ininspeksyon ni Public Works Secretary Vince Dizon ang itinatayong Davao sa Mall Bridge, maging ang gumuhong kalsada sa Davao City. Ipinaayos din. Sa detalye, alamin natin mula kay Noreen Igonia. Noreen. Yes, Naomi, nasa 62.23% na ang completion ng konstruksyon ng Samal Island Davao City Connector Bridge. Ito ang kinumpirma mismo ni DPWH Secretary Vince Dizon matapos siyang magsagawa ng aerial inspection sa proyekto sa kanyang pagbisita sa Davao City nitong Huwebes, Hulyo 23. Tiniyak ng kalihim na bago matapos ang termino ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong 2028, matatapos na rin ang naturang proyekto. Ang 20 billion pesos na SIDC Bridge ay pinanduhan ng national government na siyang magdurugtong sa Samal Island at Davao City. In-inspection din ni Dizon ang gumuhong Davao Bukidnon Road sa Sitio Marahana, Barangay Marilog,
proper Marilog District, Davao City. Hindi pa rin ito madaanan ng lahat ng mga four-wheel vehicles, maliban na lang sa motorsiklo at tricycle, kaya ayon sa kalihim, umpisa na kaagad ngayong Lunes ang repair and construction sa proyekto. Matatandaan na ang nabanggit na kalsada ay gumuho nitong Biyernes, Hulyo 17 na pinaniniwalaan dahil sa paglambot ng lupa sa walang humpay na pag-ulan dulot ng localized thunderstorm. Mula dito sa Davao, Nuring Igonia ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Maraming salamat, Noreen Igonia. At yan ang mga balitang nakalap ng inyong PRTV Newsbreak. Live kami sa free-to-air Beam Channel 31, Signal Channel 31 at sa YouTube. Tumutok din sa aming social media accounts sa Instagram, Facebook at TikTok sa @PRTV Prime Media. Ako po si Naomi Tiburcio. Magandang hapon.